panahon para sa Diyos. May mga katanungan po sila. At talagang sinasabi ng marami, ng iilan, na kung totoo daw na mayroong Diyos, bakit hanggang ngayon ay hindi pa siya bumabalik? Yan po ang kanilang katanungan, yan po ang kanilang rason. Kung bakit sa tinagal-tagal na daw ng panahon, hindi pa dumarating ang Diyos. Ang tanong po natin diyan, kung darating kaya ang Diyos, talagang siguro mo na ba na ikaw ay mapupunta ng langit? Or talagang ikaw ba talaga ay mayroong assurance or kasiguruhan na kapag dumating ang Diyos ay talagang sasama ka sa Kanya or ikaw ay talagang pupunta sa langit? Yan ang dapat nating isipin. Bago natin tanungin, bago natin pag-alipustahin or pagsalitaan ng Diyos ng ganyan, bakit sa tinagal-tagal na ng panahon, bakit hindi pa dumarating ang Diyos? Ang tanong, kung darating kaya ang Diyos, ikaw ba talaga ay pupunta ng langit? Alam mo na ba ang papunta ng langit? Alam mo na ba ang iyong relasyon sa Diyos? O baka pagsisihan mo ang mga araw na iyan kung si Kristo ay muling darating? Kaya nga, wag nating hamunin ang Diyos dahil ang Diyos ay mayroon siyang mga warning alarm. Kaya ang pag-usapan natin ngayon, itong warning alarm, ay baka hiyang tayo sa ating pananalig, sa ating sarili, ngunit sa Diyos ay walang-wala tayo. Kaya nga dyan tayo napapahamak dahil sa sobra nating believe sa ating sarili. Ang kadahilanan kung bakit nagagalit ang Diyos dahil ang tao ay believe na believe sa kanyang sarili. Kaya nga sa umagang ito, pag-uusapan natin itong warning alarm. Kaya nga sinabi ni Kristo, sapagkat ang sino mang magmakahiya, ito ay isang warning. Baka iyong pinagkakahiya ang aking pangalan at ang aking salita, ay ikakahiya ko siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kanyang sariling kaluwalhatian. Mayroon pong sariling kaluwalhatian ng Diyos. Hindi po ito makikita sa mga tao lamang, kundi ito ay sa Diyos lamang. Hindi po ito opposite sa tinatawag na kaluwalhatian din ng Diyos. Ang kaluwalhatian ni Kristo at ang kaluwalhatian ng Diyos ay iisa lamang. Kaya nga sinasabi niya, at sa kaluwalhatian ng aking Ama, sa aking sariling kaluwalhatian, at sa kaluwalhatian ng aking Ama at ng mga banal na anghel. Kung atin pong naaalala yung sakuna, yung 10 plagues po na ipinadala ng Diyos doon sa Egypt, ay talagang iyan po ay nagpapanik sa mga tao dahil hiniling ng Diyos na palayain ang mga Israelites or mga Israelita, ngunit nagmatigas si Pharaoh or ang Paraon. Iyan po ang hari ng Egypt. Kaya nga sa 10 pestilence na ipinadala ng Diyos doon, ang pinakahuli po ay yung pagpatay. Yung pagpatay sa panganay na bata. Kaya nga kapag nalalaman na natin na marami na pong nangamatay or marami na pong namamatay, ay ito ay isang pagpaalala na or warning alarm na talagang ang Diyos ay nagagalit na. Sa umagang ito ay pag-usapan po natin. No? Pag-usapan po natin itong warning alarm. May 2 pamilya lamang. No? Nagagamitin natin dito na kung paano sila iniligtas ng Diyos at paano pinarusahan ng Diyos ang mga tao. Mayroong globally punishment at mayroon ding locally punishment. No. Globally destruction and locally destruction. No, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ito yung ihahayag natin ngayon. Kung paano pong pinarusahan ng Diyos ang sangkatauhan at paano pong pinarusahan ng Diyos ang iilang lugar dahil sa kasalanang kanilang ginagawa. Uunahin po natin, no, itong pamilya ni Noah. No. Itong pamilya ni Noah, kung paano po sila iniligtas at kung paano po pinarusahan ng Diyos ang buong sangkatauhan dahil sa kanilang kasalanan. Ang akusasyon ng Diyos sa mga tao, sapagkat ang tao ay puro na lang kasalanan ang kanilang ginagawa. Kaya nga ang puot ng Diyos, bakit nagagalit ang Diyos sa sanglibutan? Dahil ang tao ay gumagawa
lahat ng kasamaan, lahat-lahat na lang ng kasamaan ay kanilang ginagawa. Alam ba natin ang Diyos ay hindi nagagalit kung ang ginagawa ng tao ay para sa kanyang kapurihan, para sa kabutihan? Ngunit bakit nagagalit ba ang Diyos? Dahil po sa paggawa ng kasamaan ng tao. Unang pamilya na atin pong maipapahayag dito ang pamilya ni Noah or itong si Noah. Ito ang sinasabi ng Genesis 6:5. At nakita ng Diyos na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang parati na parati. Ito ang nakikita, itong akusasyon ng Diyos kung bakit nagagalit ang Diyos sa mga tao o sa sanglibutan dahil nakikita ng Diyos na mabigat na ang kanilang kasamaan. Ito ay tinitimbang na ng Diyos. Ang kanilang kasamaan ay talagang nakita ng Diyos na talagang mabigat na ang kanilang kasalanan. Ano ang kanilang mga ginagawang kasalanan? Sa kanilang mga pag-iisip, sa kanilang buong haka, haka-haka, pag-iisip, at sa kanilang puso na pawang masama lamang parati. Yan ang kanilang ginagawa na hindi nagustuhan ng Diyos, sapagkat ang kanilang ginagawa ay puro na lang kasamaan. Iyan ang inihayag, iyan ang akusasyon ng Diyos na makikita natin sa Genesis 6:5. At isinabi naman ng 6:8 ng Genesis, datapwat si Noah ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Diyos. Ay talagang nakikita at talagang nakasumpong. Ay talagang nakikita ng Diyos kung paano po lumakad si Noah sa kanyang presensya. Talagang nirecognize ng Diyos na itong si Noah ay talagang mabuting tao. Kaya nga kanyang ginamit si Noah. For imagine, sa ilang libong, ilang milyong tao ang namumuhay, pamilya lamang ni Noah ang lumalakad na mabuti sa harap ng Diyos. Kaya yun lamang ang isang example natin. Ang isang bagay na kung pwede nating bigyan ng pansin ngayon, na kung saan ang Diyos ay nagagalit dahil sa kasamaan ng tao. Kaya nga mayroon siyang tinatawag na warning alarm. Itong kanyang babala, itong kanyang paggising sa isipan natin. Kaya nga si Noah, nung nakita ng Diyos na mabigat na, kanyang iniutos sa kay Noah na gumawa ng isang daong, gumawa ng isang sasakyan na kung saan doon sila magtatago, doon yun ang magbibigay kaligtasan sa kanila. Kung titingnan po natin ang buong sanglibutan po globally, na flood po iyon. Iyan ang tinatawag na punishment of God dahil sa kasalanan ng tao. Kaya sa panahong ito ay talagang ang Diyos ay nagbibigay warning alarm. Ang pagpapahayag sa banal na kasulatan ay talagang malapit na talaga babalik ang Diyos. Kaya nga ang sabi ni Kristo, ito ang kanyang pahayag sa banal na kasulatan mula sa Lucas 9:26, sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita. Ay marami talagang tao ngayon na hindi talaga tanggap ang mga salita ni Kristo, sapagkat kanilang ikinahihiya ang mga bagay na ito. Kanilang ikinahihiya na mayroong Diyos. Na mayroong Diyos na kung saan siya mismo ang gagawa ng kaparaanan na iligtas ang mga mabuti at parusahan naman ang masasama. Kaya nga kaibigan, ito po ay isang hamon sa atin. It is a challenge for us. Kailangan gumising na po tayo. Ang sinasabi ko nga palagi dito, there is no religion sa langit. Wala pong reliyon sa langit, kaya wag po nating ibigin ang ating religion. Kasi ang religion lamang, ito lamang ay isang pangalan ng denomination na kung saan diyan tayo nasasakop. Pero ang kaligtasan po talaga ay hindi diyan nakabase.
Walang kaligtasan sa reliyon. Diyan nagkakamali ang maraming tao sapagkat ang kaligtasan ay nasa kay Kristo lamang. Ano ang sabi ni Kristo? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Yan po ang dapat nating pagkaintindihan, kaibigan. Yan ang dapat nating intindihin na sa panahon natin ngayon kung bakit nangyayari ang mga sakunang ito dahil ang Diyos ay mayroong warning alarm. Sasabihin pa, kung totoo siyang Diyos, bakit hanggang ngayon ay hindi pa siya dumarating? Ang tanong natin, kaibigan, kung darating man si Kristo o darating man ang Diyos, ano ang iyong kahahantungan? Maisisiguro mo ba na ikaw ay talagang pupunta ng langit? O hindi mo nga siya kilala? Or wala kang ang relasyon sa Kanya? Yan ang bagay na wag nating alipustahin. Wag nating insultuhin ang Diyos dahil may layunin ang Diyos. May magandang layunin ang Diyos sa buhay ng tao. Ano ang nangyari? Sa karami-raming tao na nanirahan sa mundo, si Noah lamang at ang kanyang pamilya ang naligtas. Yan ang dapat nating pakaisipin, na kung nangyari man kay Noah sa kadami-daming tao, na nag-anunsyo na ang Diyos na mayroong parating na baha, ngunit hindi sila naniwala, sapagkat si Noah lamang ang nagtiwala sa Diyos. Ikaw ba, kaibigan, ngayon? Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Kung naririnig mo man, kaibigan, ang mensahe na ito, ang pagpapahayag na ito, ito na ang oras upang iyong paghandaan, upang iyong malaman na mayroon kang gagawin sa muling pagparito ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbibiro. Hindi magsasabi ang Diyos, joke, joke, joke. Hindi magsasabi ang Diyos ng ganon, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kanyang salita. Kung ano ang kanyang sinasabi, ay talagang mangyayari ang mga bagay na iyan. Hindi nagbibiro ang Diyos sa kanyang mga sinasabi at kanyang tinutupad. Sino ba tayo sa harap ng Diyos? Basura, tayo'y basura lamang. Tayo'y hinango lamang ng Diyos mula sa kadiliman. Kaya nga sabi ni Pedro, tayo'y nanggaling sa kadiliman at inilagay sa kaliwanagan. Kaya't walang maipagmayabang ang tao sa kanyang sarili. Iyan ang problema ngayon. Kung bakit dinidili ng Diyos ang kanyang muling pagparito, ay dahil naaawa siya sa napakaraming tao ang hindi pa nakatanggap sa kaligtasan. Kaya nga pamilya lamang ni Noah, sa kapanahunan ni Noah, siya lamang ang naligtas. Nung sinara na ng Diyos, sapagkat nag-invite si Noah na sumakay na kayo, sapagkat mayroong paparating na ba, ay pinagtawanan nila si Noah. Ay nasisiraan na daw sa sarili si Noah. Sapagkat iyon ang kanilang nakikita, na ang salita ng Diyos ay isang joke-joke lamang. Ang salita ng Diyos ay isang biro lamang. Kaya nga, kaibigan, hindi po tayo nagbibiro sa ating mga sinasabi, sa ating pagpapahayag. Ano ang sinasabi? Genesis 6:5, at nakita ng Diyos na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Mabigat, ibig sabihin, tinitimbang ng Diyos. Kaya nga, nagkatotoo. Just imagine, ilang milyon, ilang tao, si Noah lang, ang kanyang asawa, at ang kanyang 3 anak, at 3 asawa ng mga anak ni Noah, at yung mga hayop na ipinasok doon sa daong. Yun lamang ang naligtas. Ano ang problema? Dahil maraming tao ang hindi tumanggap, ang hindi naniwala sa sinabi ni Noah. Kung magtanong kayo saan lang ba ang globally po yon, pandaigdigang pagbaha po yon, buong sangkatauhan. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, buong sangkatauhan, lilipulin ng Diyos ang buong sangkatauhan dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan. Kaya nga ang panahon natin ngayon ay talagang nagpapakita ng mga mayroong warning alarm na ang ating kapanahunan ngayon. Pangalawa, una pong ginamit natin dito, ang pamilya ni Noah. Siya lamang at ang kanyang pamilya ang naligtas. Noah family. Napakaganda pong
ang pamilya natin o ang ating lahi ay pinili ng Diyos na iligtas, sapagkat ito lamang ang lahi na kung saan nagtitiwala sa Diyos. Pangalawang pamilya. Ito pong pamilya ni Lot, or ni Lot sa Tagalog pa, ay talagang sa napakaraming tao sa Sodom and Gomorrah ay sila lamang na 4. Ngunit binawasan pa ng isa sapagkat ang asawa ni Lot ay lumingon. Ano ba ang instruction ng anghel? Tumakas kayo, umalis kayo sa syudad na ito, sa lugar na ito ng Sodom and Gomorrah, at at kung kayo'y nakalabas na sa syudad na ito, huwag na kayong lumingon, sapagkat kung kayo'y lumingon, kayo'y mamamatay. Iyan ay warning, instruction na kailangang gawin, at huwag ipagwalang bahala, sapagkat kung ano po ang instruction ng Diyos ay talagang mangyayari iyan. Kung ano ang sinasabi ng Diyos na siya'y babalik at parurusahan niya ang gumagawa ng masama, ay totoo yan. Hindi nagbibiro ang Diyos sa kanyang sinasabi. Ano ang sabi ng Genesis 18:20? At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodom at Gomorrah ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalaki na. Napakalaki na. Malaking-malaki na talaga ang kanilang kasalanan. Ay talagang nakaabot na doon sa langit. Ang sigaw ng kanilang kasalanan, ang kanilang pag-i-enjoy sa kanilang buhay, ay talagang wala na silang ginagawang mabuti. Ang kanilang ginagawa ay puro na lang kasamaan. Titingnan nyo, pati kahit anghel gusto nilang gamitin. Pati mga anghel gusto nilang gamitin dahil sa kanilang pag-ibig sa kanilang laman. Ito ang sinasabi ng Genesis 19:14. At si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nag-asawa sa kanyang anak na babae. At sinabi, magtindig kayo at magsialis kayo sa dakong ito, sapagkat gugunawin ng Diyos ang bayan. Datapwat ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. Titingnan po natin, nagbibiro. Akala nila nagbibiro lang si Lot, sapagkat sinabi ni Lot, magsitindig kayo at umalis at lisanin ang lugar na ito, sapagkat susunugin ng Diyos ang lugar na ito. Ngunit hindi sila naniwala, sapagkat sa pag-akala nila si Lot ay nagbibiro lamang. Iyan ang mga bagay na kung minsan maraming tao ang pinagsasabihan, maraming nagpapahayag ng salita ng Diyos, ngunit ang sa akala nila, ito'y mga taong nasisiraan lamang ng bait. Ito'y mga taong nagjo-joke lamang. Kung nagjo-joke po kami, ano pa? Bakit ba kami nandito? Ipapahayag namin ang salita ng Diyos, ngunit joke-joke lang pala ito? Ay mas mabuti pang matulog kami. Iyan ang katotohanan. Na bakit maagang gumising po ang inyong abang alagad? Kahit na nga po medyo mahina ang kanyang katawan, ngunit hindi niya iniisip iyan. Sapagkat yan ang utos ng Diyos na kailangang ipahayag, ang warning alarm na ito. Kaya ang katanungan natin, ikaw ba ay handa na sa muling pagparito ng Panginoong Hesukristo? Na kung siya'y muling darating at kanyang ipapahayag ang kanyang kapangyarihan sa sangkatawan. Sa nangyari sa kapanahunan ni Noah, iyan lamang sana ay isang pagpapalala, isang babala na kung ano ang sinabi ng Diyos, kung kanyang sinabing lilipulin, ay talagang nilipol niya ang sangkatauhan. At nung ano ang nangyari sa Sodom and Gomorrah, nung sinabi ng Diyos na talagang kanyang nakikita at kanyang narinig ang sigaw ng kasamaan ng Sodom and Gomorrah, ay kanyang pinaulanan ito ng apoy. Ito ang sabi, nang magkagayoy,
Nagpababa ang Diyos. Nagpaulan ang Diyos sa Sodom at Gomora ng asobre at apoy mula sa Diyos na buhat sa langit. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang gawin na pahirapan ang mga masasama. Kaya nga kaibigan, mayroon ng example. Mayroon na pong pagpapahayag na dapat nating malaman na kung ang Diyos ay nagbabala sa mga oras na ito, ay talagang dapat na tayong magbalik loob sa Kanya. Kung naririnig mo man kaibigan, ang mga pagpapahayag na ito, sana pagbigyan mo at matakot ka sa Diyos, sapagkat hindi nagbibiro ang Diyos sa pagbibigay kaligtasan sa mga taong umiibig sa Kanya, sa mga taong tumanggap sa Kanyang buhay na pangalan, at pinaparusahan niya naman ang mga taong hindi talaga nakikinig sa Kanya. Kaya nga kaibigan, dalawang pamilya yung ating ipinahayag dito. Ang una, pamilya Noah. Pangalawa, yung pamilya Lot. Sapagkat ipinakita ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan at ipinakita ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan kung paano siya magalit at kung paano niya naman bibigyang protection ang mga taong sumusunod sa Kanyang kalooban. Nakita po natin kung ano po ang ginawa ng asawa ni Lot, sapagkat ang instruction po ng anghel, kapag kayo'y nakaalis na, nakatakas na sa lugar na ito, ay huwag na kayong lumingon. Iyan lamang ay isang bagay na nagpapahayag, nagpapakita, na kapag ang isang tao ay kanyang iniibig ang mga bagay dito sa mundo, ay talagang lilingunin niya. Kaya nga kaibigan, kapag sinabi ng Diyos, huwag na kayong lumingon, huwag na nating lingunin ang mga bagay na atin ang iniwan. Kailangang maging straight na po tayo sa ating paglakad. Sapagkat magagalit po ang Diyos, kagaya ng asawa ni Lot, ay ginawa niya talaga na pillar of salt. Naging asin. Kaya nga kaibigan, ito na ang oras na iyong pag-isipan, iyong pagdidesisyonan kung ano ba talaga ang iyong gagawin. Handa ka na ba sa muling pagparito ni Kristo? Handa ka na ba kung muli nang huhusgahan or sa muling paghuhukom ni Kristo ay talagang tatayo ka sa Kanyang buhay na presensya at masasabi mo ay talagang ako'y nagagalak sapagkat nakikilala ko at natanggap ko ang kaligtasan mula kay Kristo. Kaya nga kaibigan, ito ang isang paalala. Kung gusto mong makatanggap ng kaligtasan, ito na ang oras upang iyong tanggapin, upang iyong pag-isipan na ang kaligtasan ay para po sa lahat. Walang sinisino ang Diyos. Ang sino mang gustong magpasakop sa Kanya ay Kanyang pinagkakalooban. For by the grace of God you have been saved through faith. It is not by works, so that no one can boast. Kaya nga sa mga nakaraang araw ay ating pagpapahayag dito ay kung paano sirain ng Diyos ang mundo. Ano ang Kanyang gagawin? Ngayon naman ay paano niya pinarusahan? Kaya nga sabi ko, example lamang sa pamilya ay iilan lamang sila. Ilang libo ang nanirahan sa mundong ito. Ngunit sa panahon ni Noah ay 8 lamang sila. Sa panahon nila 4 sila, ngunit nabawasan pa ng isa ay nagiging 3 sila. Diyan lamang ay nagpapakita na kukunti lamang ang mayroong pananalig sa Diyos. Kukunti lamang ang mayroong pananampalataya sa Diyos. Kaya nga nung nakiusap si Abraham sa anghel or sa Diyos, sabi niya, kung mayroong 50, susunugin mo ba? Sabi ng anghel, hindi. Ng Diyos, hindi. Kung mayroong 45, hindi ko lilipulin. Kung mayroong 40, hindi ko lilipulin. Kung mayroong 30, hindi ko lilipulin, sabi ng Diyos. Kung mayroong 20, hindi ko lilipulin. Kung mayroong 10, hindi ko lilipulin. Kung mayroong 5, hindi ko lilipulin. Sapagkat 4 lamang. Ang problema ay 4 lamang ang mayroong pananalig or mayroong pananampalataya. Si Lot, ang kanyang asawa, si Lot ang kanyang asawa at 2 niyang anak. Kung may 5 sana, hindi na lilipulin ng Diyos. Pero 4 lamang. Kaya nga nilipol ng Diyos ang Sodom
and Gomorrah. Kaya nga kaibigan, ito yung iisipin natin na kung nangyari man yun sa kanila, kay Noah ay 8 lamang sila, sa kay Lot ay 3 lamang sila, ay sa panahon natin ngayon, ilan lang kaya ang maliligtas? Ilan lang kaya ang mayroong close relationship with God? Kaya nga wag nating i-garantiya yung reliyon. Kasi dahil hindi yan garantiya yung reliyon, ang garantiya natin ay kung paano natin sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga kaibigan, bago po natin tapusin o bago tayo magbibigay ng prayer, ay pakinggan mo muna ang awit na ito. Di ko na ngayon kinaginayangan ang nagdaang madilim kong kahapon. Ganap ko na naunawaan kung bakit ako ay nagkaganon, pagkat nilimot ko ang Panginoon. Pinagpalit sa matayog na ambisyon, nagtiwala sa sariling kakayanan, hanggang sa malublob sa kasamaan. At aking ang hinarap ang bunga ng lahat, pambansang kita ang kinahantungan. Hirap ng katawan, hirap ng isipan, araw man o gabi, walang katahimikan. Ngunit ang Diyos ay di natulog kailanman. Pagbabalik loob ko'y hinihintay, at bukas ang palad niyang ibinigay. Bugtong na anak na sa'ki umakay, salita niya ang aking naging gabay. Bumago sa takbo ng aking buhay, tinanim sa puso at pinamuhay. At ang kapayapaan niya'y tinaglay, at aking nang natamo ang bagong buhay ko, na akin naman ngayon binabahagi sa inyo. Buhay mapayapa, may sapat na biyaya, sa masasamang gawa ako ay lumaya.
sa buhay ko'y may bagong musika, ibahagi siya ang aking adika. Sa awit ko'y iangat ko siya, di mahiya o mangangamba. Sa buhay ko'y may bagong musika, ibahagi siya ang aking adika. Sa awit ko'y iangat ko siya, di mahihiya o Ang inawit ni Bilohero na kung saan nagpapahayag na kayang baguhin ng Diyos ang buhay ng tao dahil ang gusto niya talaga ay magkaroon ng kaligtasan ng bawat isa. Ngunit kung ayaw po natin, ay wala na po talagang magagawa ang Diyos. Ngunit ito ang warning alarm ng Diyos na ang dagatang apoy ay handa na po sa mga taong hindi po sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga kaibigan, ito po ay isang warning alarm lamang na dapat nating pagbigyan ng pansin ang paanyaya ng Diyos sa bawat isa. Sa umagang ito, dadako po tayo sa ating mga pagbati at ito yung mga online Facebook natin, mga watchers natin na patuloy pong, mga viewers natin na patuloy po talagang nagsusubaybay sa ating programa. Binabati ko una dyan si Heartlyn Reterado Himalaya dyan sa Barangay Katungal. Ma'am Joy, good morning sa iyo at sana ang Diyos magpapala, ang Diyos po na pagpapatuloy ng pagbibigay, pagpapala sa inyong buhay at sa inyong pamilya. Ganunin po kay Christopher Bong Santander Quijano dyan sa Barangay Kauran. Bong, good morning at sa buong mong pamilya. Happy day sa araw na ito. Ay Romy Bayog Salazar dyan sa Barangay Kauran. Good morning classmates sa iyo at ang Diyos po ang magpapala. Kay Sheila Magno Basit dyan sa Marbel. Good morning sa iyo Sheila at ang Diyos po ang patuloy na magpapala sa iyong buhay. Regards lang ko dala sa imong bana. Good morning Ed. Kay Rosalie Arroyo. Good morning ma'am. Kay Christy Berena dyan sa Barangay Toka. Good morning ang Diyos po ang patuloy na magpapala sa inyo. Kay Gisti Claire Granada Reterado. Good morning. Ang Diyos po ang patuloy na magpapala sa inyong buhay. Happy New Year! Ganoon din po kay Paul Carreño dyan sa San Emmanuel. Good morning sir. Ang Diyos po ang patuloy na magpapala sa inyo. Kay Mr. and Mrs. Samuel Javier, ma'am sir. Good morning. At sa inyong Andriana Salon located at Malbar Street, Tacurong City, back of Kimsan Plaza. Kung gusto nyo magpagwapa kag magpagwapo, go na po tayo sa Andriana Salon. Kay Arlinda Diamona, good morning. Ang Diyos po ang patuloy at ang Diyos po ang magadugang sa imong kagwapaon. Ang Diyos gidang magpakamayo sa inyo. Jojo Baya dyan sa San Pablo. Good morning sir sa iyo. Kay Boyet Militon, good morning sir. Kay Engineer Tibos, good morning. Kay Edwin Española dyan sa Barangay Ala, good morning po sa inyo sir. Kay Mr. and Mrs. Benjamin Galienta dyan sa Barangay Sobit, good morning. Ang Diyos po ang patuloy na magpapala sa inyo dyan. Kay Mrs. Chodele Lighid Santolio, good morning ma'am. Ang Diyos po ang patuloy na magpapala. Kay Pastor Bambit Consibit dyan sa New Isabela Alliance Church, good morning po sa inyo. Ang Diyos po ang patuloy na magpapala ng inyong buhay at ang Diyos po ang patuloy na gagabay sa inyo. Kay Pastor Lao dyan sa Marvel, good morning po. Ang Diyos po ang patuloy na magpapala ng inyong buhay. Sa umaga po ito kay Ivan Hodge Sosbelia, good morning. Ang Diyos po ang patuloy na magpapala sa inyong buhay. Ganoon po sa ating mga kaibigan na patuloy pong nakikinig kay Roberto Rizales dyan, kay Charlie Cordero, kay Lani Dordas, kay Nonoy Dayo dyan sa Barangay Kauran, good morning. Sa Langob Family dyan sa Santo Niño, sa mga kaibigan natin dyan sa Marquez, sa Gumana Farm, good morning po sa inyo. Sa lahat po natin mga kaibigan dyan sa
Kalanawi Dos, Alliance Church, kay Pastor Bintolan, dyan, good morning, kay Pastor Mante dyan sa Sobin Alliance Church, good morning po, kay Lene Mosqueda, good morning po sa dyan sa Barangay Sobin. Tayo po ay manalangin at atin pong idudulog sa Diyos ang ating mga problema, lalo ng ating mga karamdaman sa ating katawan, sapagkat alam po natin ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Atin po isuko sa Diyos at kung gusto nyo pong gumaling sa spiritual, sa physical at sa emotional na aspito ay talagang isuko ninyo ang inyong buhay sa Diyos at talagang magkakaroon kayo ng magandang relasyon sa Diyos. Kaya nga, ang palala po natin, may pamilya pong iniligtas ang Diyos, may pamilya po na kung saan tumanggap po sa Diyos upang nananampalataya sa Diyos sa pagdating po ng mga sakuna ay talagang ililigtas sila ng Diyos. Kaya nga kahit anong lakas ng pandemyang ito ay talagang hindi mayayanig ang mga taong mayroong relasyon sa Diyos, mayroong pananampalataya sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan, sa umagang ito, amin pong inihayag ang iyong banal na kapangyarihan sa bawat isa. Na sana, Panginoon, ikaw po ang tumulong, na sana, Panginoon, ikaw po ang magpalakas sa kanila at hipuin mo, Panginoon, ang kanilang sakit upang kanilang maramdaman ang iyong pagpapagaling sa kanila. Sa mga problema, malubhang problema dyan, Panginoon, emotionally, Panginoon, ikaw po ang tumulong sa kanila. Ikaw po ang magbigay suporta, Panginoon, mga financial na pangangailangan. At sa oras na ito, Panginoon, niniling namin ang iyong banal na pagpapala sa kanilang buhay, sa aming buhay, sa bansang Pilipinas, sa mga taong apektado po ng pandemic, ng COVID-19. At ngunit hindi po kami nayayanig, Panginoon. Hindi po kami natatakot sapagkat alam namin ang aming Diyos ay makapangyarihan. Kaya't salamat, Panginoon, sa umagang ito. At gusto naming ipakita sa iyo, Panginoon, na ikaw ay mahal na mahal namin. Ikaw ay pinaka-importante sa aming buhay. Kaya nga sa iyo kami dumudulog at sa iyo kami humihingi ng tulong, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng churches, alliance churches dito sa distrito ng Sultan Kudarat. Sa lahat ng aming mga kaibigan, lahat ng mga ministers, lahat po ng mga pastors, lahat po ng mga instrumento mo, Panginoon, ay aking dinadalangin na ikaw po, Panginoon, ang tumulong sa kanila. Marami pong nangangailangan, Panginoon. Marami pong nasa kanilang problema. At talagang aming idinadalangin, Panginoon, yung pamilyang ginahasa po. Yung babaeng ginahasa po. Ikaw po, Panginoon, tumulong sa kanilang pamilya. Ikaw po, Panginoon, ang magbibigay comfort. At ipakita mo, Panginoon, ang kasamaan ay hindi mo tinotolerate. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na banal, puspos ng kabanalan, na hindi ka nagpapabaya sa mga gumagawa ng kasamaan, ay talagang sila'y binibigyan mo ng kaparusahan. Kaya't salamat, Panginoon, at kami ay nananalig na ikaw ay isang Diyos na makapangyarihan at ikaw ang Diyos na kung saan hindi mo kayang tingnan ang ginagawang kasamaan ng tao. Kaya nga pinarusahan mo sila, kagaya ng sinasabi sa aklat ng Genesis, sa buhay ni Lot, sa pamilya ni Lot, at sa pamilya ni Abraham, ni Noah, na kung saan sila po'y iniligtas mo sa oras ng mga sakuna. Ikaw po ang nag-provide ng kaligtasan para sa kanila. At nakita po namin, Panginoon, kung paano mo sila iniligtas sa parating na sakuna. Kaya ganunin kami, Panginoon, sa mga sakunang dumarating, lindol, bagyo, mga sunog, gyera, mga kagutuman, mga pestilence, Panginoon. Sana ikaw din ang gagawa ng kaparaanan ng kaligtasan upang kami ay makaalis sa kaparusahang iyan. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito, na kung saan ang iyong pagpapala ay nasa sa amin. Kaya't salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang aming presidente, pagpalain mo ang kanyang liderato, Panginoon. Pagpalain mo ang siyudad ng Takurong, pagpalain mo, Panginoon, ang bayan ng Ampatuan. Pagpalain mo, Panginoon, ang Barangay Kauran, Barangay San Pablo, lahat ng mga barangay, Panginoon, na ay talagang nananalig sa iyo, ay pagpalain mo, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, sa kaligtasan. Kaya nga ang katanungan kanina, ikaw ba ay handa na sa muling pagparito ni Hesukristo?
Kaya kaibigan, kung ikaw ay naniniwala, iyong tanggapin ang kaligtasan sa umagang ito. Tanggapin mo si Kristo. Hindi pa huli ang lahat, kaibigan, at may nalalabi pang panahon upang iyong tanggapin, upang iyong isabuhay ang totoong kaligtasan. Huwag kang magpadaig, kaibigan, sa iyong pride, sa iyong naaabot kung sino ka man. At kung gusto mong tumulong para sa kapurihan, para sa gawain ng Diyos, ay tumulong ka sa anumang kaparaanan. Kaya't salamat sa umagang ito. Salamat, O Diyos, na kung saan may mga taong tumanggap sa iyo, may mga taong nananalig sa iyong banal na kapangyarihan. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa at sa gagawin mo pa sa aming buhay. Ito po ang aming kahilingan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Good morning and to God be the glory. Belated happy birthday nga pala dyan kay Ma'am Lenny Guillermo Potenciano dyan sa Barangay Kaurang. At kay Pastora Beverly Nicla dyan sa Barangay Kaurang. Good morning din. At inihayag ko po dito na kung sino po ang mga taong gustong tumulong sa gawain ng Diyos, ito po talaga ay hindi makakayang kung hindi po gagamitin ng Diyos. Ang mga taong gustong tumulong kagaya ninyo ay pwede po kayong tumulong. Pwede nyo po akong tawagan at pwede po kayong mag-send ng tulong sa aking Facebook account, Albert Arroyo. At talagang ang ating dalangin na sana ay gamitin kayo ng Diyos. Kung hindi man kayo makapag-share ng salita ng Diyos, ay gamitin kayo ng Diyos bilang mga financier, bilang mga taong taga-back up ng ating programa, sapagkat ang ating pong programa ay talagang nangangailangan po ng tulong. Kaya nga kung kayo ay hinihipo ng Diyos na tumulong, wag na ninyong patagalin at talagang kung gagamitin kayo ng Diyos ay pagbigyan na ninyo ang Diyos na gamitin ang inyong buhay. Marami pong salamat at God bless us all.